Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Arwin. Taong 1980, Catanduanes. Nagbuntong hininga si Arwin bago binuksan ang selyong kahon na nakuha sa lumang kaban ng yumaong ninuno. Habang dahan-dahang tinitignan ng laman, unti-unti namang bumibigat ang damdamin sa kadailanang nakapaloob ang sanhi ng kamatayan ng dalawang lolo. Nagmula sa angkan ng mga antingero. Maliban pa dito, meron silang selyo na iniingatan, isang mataas na uri ng selyo. Sa dinami-rami pinagpala silang makuha ang dalawa na ngayon ay iniingatan para sa mga magtatangka. Kaso nga lang, merong kaakibat na panganib ang pagiging tagapagpangalaga nito. Nasaksihan niya ang kamatayan ng sariling lolo, ama ng ina, at ang kapatid nito. Umatake ang hindi maipaliwanag na nilalang na naging sanhi ng karumal-dumal na kamatayan. Bata pa lamang siya sa mga sandaling iyon. Tumatak sa kanya ang pangyayari na nag-udyok upang mapaglinang ang kakayahan para sa pagdating ng tamang panahon. Siya naman ang haharap sa selyo at sa mga nilalang na nagnanais dito. Higit pa sa lahat, ang malaman kung saan nagmula ang halimaw na pumaslang sa lolo at lola. Dinampot ni Arwin ang kapirasong pahina mula sa kahon. 2 selyo lamang ang makikita rito. Selyo ng proteksyon mula sa kalaban at selyong tumatawag sa lakas ng kalikasan, katulad ng kidlat, kulog, bagyo at iba pa. Maging ang pinakamabangis na nilalang na hindi nabubuhay sa kasalukuyang panahon. Wala nang ibang laman ng kahon kung hindi ito lang. Ibinalik na sa pagkakatago matapos marinig ang sigawan sa labas. Napailing nang makita ang pinsan at kapitbahay na nagsasakitan. Mano-manong suntukan. Nagkagulo na ang gamit sa bakuran. Duguan na rin ang mga ito. Sa sandaling nagsalita si Arwin, kagad naghiwalay at napayuko. Makailang ulit ko bang dapat sabihin sa inyo na wag sa pamamahay ko? Kung gusto nyo magpatayan, pwede namang wag dito, di ba? May ginagawa ako. Istorbo kayo. Alam ng mga ito ang kakayahan ni Arwin bilang antingero. Walang pinapatawad kahit kadugo pa. Basta nagkamali ay mapapatawan ng parusa. Mainitin kasi yung ulo ng isang to eh. May konti lang na sinabi nagagalit ka agad. Wika ng pinsang si Jacob. Etong pinsan mo Arwin ang hindi nakaintindi. Sabi kong huwag niya akong pakialaman pero ayaw makinig. Pagsasabong na nga lang pinagkakabalaan ko, pinapakialaman pa ako. Tugon ng kapitbahay na si Pakito. Kasi, napapaaway ka na sa pagsasabong na yan. Tignan mo yung mukha mo parang hindi ka na tao. Kundi basag ang ilong. Yung mata mo para kang adik dahil sa black eye mo. Lagi ka nabubugbog. Ano bang pakialam mo, buhay ko to? Tama na. Ang tatanda nyo pero para kayong bata kung mag-away. O Jacob, wag mo nang pakialaman si Pakito. Buhay niya yan. Malaki na yan. Alam niya ang ginagawa niya. Sabi ko sa'yo ikaw kasi tong bida-bida. Akala mo kung sino para mangialam. Kahit hindi pang karaniwang tao ang nakakaaway niya, hayaan pa rin ba? Diretsyong napatingin si Arwin sa pinsan. Nakita niya kung paano ito sinita ni Pakito na para bang ayaw ipaalam. Hindi. Wala yun, Arwin. Ikaw talaga, Jacob, nangengialam ka sa buhay ko, nagsisinungaling pa. Paano hindi pangkaraniwang tao mga baliw na yun? Ordinaryong nagsasabong lang. Malakas nga lang ang kamao. Kahit may kutob na si Arwin, hindi na lang ito masyadong pinansin. Nag-uwian na ang dalawa. Siya naman ay nagpatuloy sa gawain.
Binalikan ng kahong naglalaman ng selyo, pero sa puntong ito may ibang nahanap. Matapos ang pagbusisi sa kaban, meron pa palang isang kahon na naglalaman ng medalyong yari sa tanso. Hugis bilog na merong nakaukit na simbolo, isang uri ng gamit na narinig na mula pa sa mga ninuno, talisman ni Haring Solomon. Dahil sa kuryosidad, sinuring maigi, tinignan kung buhay pa. Uusal pa lang sana ng dasal nang biglang gumalaw, bumaliktad ang tangan. Inantay niya ang susunod na mangyayari. Nang wala na'y pinagpatuloy ang paglapat ng orasyon. Kaso nga lang hindi na tumalab. Sa halip ay naramdaman ang matinding enerhiya mula dito. Napadistansya si Arwin dahil kung hindi lalayo mapipinsala ang katawan. Saka lamang nilapitan ng humupa na ang enerhiya. Nagbuntong hininga, tinitigan ng gamit. Pagkatapos ay dali-daling tinago. Paglabas ng tahanan, hindi tinigilan ng makulit na pinsan. Pinsan, baka pwedeng ikaw yung kumausap kay Pakito. Hindi na maganda yung ginagawa niya. Mapapahamak siya lalo kung magpapatuloy sa pagsasabong. Nakita mo naman yung nangyari, di ba? Bugbog sarado yung katawan dahil sa pakikipag-away sa mga bandido. Si Pakito na mismo nagsabi na huwag siyang papakialaman. Hindi natin siya mapipilit kung ayaw niya. Hayaan mo, matututo din ang taong yon. Pero hindi pangkaraniwang tao ang bandidong yun. Nakita ko mismo na nagsasagawa siya ng kung ano eh. Iniihipan niya yung panabong na palaging nananalo. Tapos nakita akong isa sa kasama nila. Siguradong aswang yun eh. Ano, Insan? Wala ka pa rin bang gagawin para tulungan ng kaibigan natin? Hindi lang yun ah. Pinagbantaan na nga siya eh. Nilingon ni Arwin ang pinsang si Jacob. Seryosong seryoso ito sa mga sinasabi. Si Pakito sa kabilang banda hindi na lang kapitbahay, malapit na kaibigan ng pamilya. Kaso nga lang, may isang bagay na hindi gustong pakialaman ni Arwin. Ang pagkalulong nito sa sugal. Minsan na silang nag-away dahil dito. Ayaw nang maulit kung kaya't umiiwas. Pinapahirapan mo naman ako eh. Ano pa bang alam mo sa bandidong yon? Kung ganyan sila kasama kagaya ng sinabi mo, sana merong ginawa si Kapitan. Pero wala namang nababalita tungkol sa kanila. Wala din ako naririnig na alitan doon sa sabungan. Baka ikaw lang tong maraming sinasabi. Kilala mo rin si Pakito. Mainit ang ulo kapag talo kaya napapaway. Bahala ka nga sa buhay mo kung ayaw mong maniwala. Parang wala kang pakialam sa kaibigan natin magmula nung nag-away kayo ah. Basta ako gagawin ko ang lahat para hilahin palayo sa sabong si Pakito. Mamaya mapatay na lang yan eh. Huling wika ni Jacob. Nagmamadaling umalis sa lugar. Umiling na lamang si Arwin sabay buntong hininga. Kahit na ganun ang sinagot, may parte sa kanya na gustong alamin ang nagaganap. Lihim na sumuot sa gitna ng kumpulan. Gabi na pero marami pa ang tao sa sabungan. May natitirang laban pa. Tinignan ng bawat tao sa paligid. Hindi nagtagal napansin ang mabigat na presensya sa tapat kung saan makikita ang sinasabi ni Jacob. Kung titignan ang mga itsura nito, mahalin tulad sa presong bagong laya. Maraming tattoo sa katawan. Malaki ang butas sa tenga. Maangas ang datingan. Lalo na sa pagsasalita na animoy naghahanap ng away. Sa kabila ng ingay sa paligid ay nangingibabaw ang boses ng mga ito. Pinagmasdang mabuti ang galaw ng grupo. Sa bawat pagsalang ng panabong merong ginagawang orasyon. Para kay Arwin, ang manok na panabong ay hindi ordinaryo. Binasag niya ang pananggalang ng mga ito sa pamamagitan ng pagbabato ng tigalpo. Sa mga unang minuto ng salpukan, lumamang ang kanilang manok. Pero habang tumatagal, unti-unting natatalo ang kanilang alaga hanggang sa umandusay matapos tamaan ng tari sa leeg.
Nagulat ang mga kalalakian, hindi makapaniwala sa takbo ng kaganapan. Kagad namang nilapatan ni Arwin ang sarili ng sabulag. Nagsimula nang mag-obserba ang grupo sa lugar. Nang walang makita ay dali-dali silang umalis. Tahimik itong sinundan at pinakinggan ang usapan. Lintik na yan. Paano nangyari yun? Wala namang antingero sa lugar. Wala namang marunong kumontra. Dante, pwede ba mamaya ka na magsalita? Nag-iingal yung kasama natin oh. Unahin natin yung kalagayan nito. Iniisip ko lang kung paano nangyari yun. Ano? Basta na lang na kontra yung orasyon. Imposible. Sigurado ako isa sa mga tao doon sa sabungan may mataas na kaalaman. Hoy, nakikinig ka ba sa akin? Bahala ka sa buhay mo. Mamamatay yung kasama natin, dumadaldal ka pa dyan. Wika ng isang lalaki. Abala sa pagpigil sa pagdurugo ng sugatang kasama. Ito ang nagbalat kayong manok na panabong na sumalang sa laban kanina. Nadali sa tari ng kalaban at ngayon nag-iingalo. Hindi nagtagal. Binawian ang buhay. Umalis ang mga ito bitbit ang bangkay ng kasama. Hindi na sinundan dahil palabas na sila ng lugar. Pagbalik ng tahanan, nagsasagutan na naman si Jacob at Pakito. May pinag-uusapan ng dalawa. Subalit magkaiba ang paniniwala. Si Mang Greg na mismo nagsabi, handa siyang magbigay ng 1,000 para sa taong makakahanap ng yaman niya. Malaking pera yun, naayawan mo pa. Ay sus, wala ka lang pang sugal. Kaya kung ano-anong gimmick yung pinapasok mo. Paano magkakaroon ng yaman ng matandang yun? Wala naman siyang trabaho. Hindi rin karangyan ng estado sa buhay. Puro nga lang utang ng lambanog eh. Alam mo ikaw, ang dali mong mapaniwala basta usaping pera. Kung ayaw mong sumama ay diwag. Ikaw na nga tong tutulungan magkapera, ayaw mo pa. Bago pa tuluyang makaalis si Pakito, kinausap na siya ni Arwin. Hindi man maayos ang relasyon ng dalawa. Nagkasundo naman sa pagkakataong ito, lalo na't pareho ng interes pagdating sa paghahanap ng tagong yaman. Pinunta nila si Mang Greg, humingi ng detalyadong impormasyon. Nangako ito na magbibigay ng malaking halaga kapag nakuha ang yaman. Pero hindi ito mahalaga para kay Arwin. Lingid sa kaalaman ng lahat, meron siyang sariling plano. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa sasabihin ko. Nung nabubuhay pa ang ama ko, usap-usapan sa mga China tsuhin na tinangay nito ang yaman ng angkan at tinago sa mansyon. Ang kaso, walang nakakaalam kung saan banda nakalagay. Iba kasi ang ugali ng ama ko eh. Hindi makasundo ang kahit sino. Sumalangit tawa ang kanyang kaluluwa. Handa naman kayo magpunta ng pulo at galugarin ng mansyon. 3 kayo, kaya posibleng mapabilis ang paghahanap. Wala po problema yun lang pala eh. Basta sigurado na pag-usapan nating halaga. Matapos ng tahanan ay naghanda na ang dalawa. Bumalik sa tahanan si Arwin para kumuha ng gamit. Binalot ng tela ang paboritong balaraw. Nagtungo sa altar, kung saan naroon ang libretang naglalaman ng buhay na salita. Kaso nga lang, ibang bagay ang sumagi sa isipan. Nagtungo sa tagong silid. Muling binuksan ng kaban. Kinuha ang selyo at talisman. Nakarating sa pulo gamit ang bangkang pagmamay-ari ni Mang Greg. Madaling araw nang dumaong. Gabi na nang nagsimulang maglayag. Bumungad ang katahimikan ng isla. Sa baybayin palang matatanaw na ang mansyon dahil sa tayog at laki. Lumakad sila kaagad upang makarating sa mismong bahay. Naunang pumasok si Jacob at Pakito. Samantalang tumingin muna sa paligid si Arwin. Madilim pa ng mga sandaling ito, pero may sapat na ilaw para maaninag ang mga bagay-bagay.
Isa na rito ang anino ng taong sumilip sa likuran ng puno na kaagad ding nawala. Kakaiba ang pakiramdam kung kaya't sinundan. Habang humahakbang ay siya namang unti-unting pag-alingasaw ng nakakasulasok na amoy na sinundan ng pagtunog ng nakakakilabot na ingay. Nakikita niya ang tao, hindi nga lang gaanong mamukaan dahil sa kadilimang bumabalot. Binilisan ng paglalakad pero nahinto ng makaapak ng kumunoy. Naalerto dahil unti-unting lumulubog. Dali-daling kinapa sa bulsa ang kapirasong pahina at sinimulang usalin ang orasyon ng selyo. Hindi nagtagal. Unti-unti siyang umaangat na para bang merong humihila sa kanya. Nakawala si Arwin pero hindi na mahagilap ang sinundang tao. Nang marinig ang boses ni Jacob at Paquito, bumalik na siya sa mansyon. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit sobrang dumi mo? Baho mo pa. Sigurado ako may nakita kang tao. Hindi mo man narinig yung sinabi sa atin? Maraming kababalagan dito. Ang unang bubungad sa'yo yung anino. Magpapakita tapos kapag sinundan mo malalaglag ka sa kumunoy. Pero anong ginawa mo? Mahirap makawala dun ah. Mabuti hindi ka nilamon ng lupa. Hindi na mahalaga yon. Anong nakita niyo sa loob? May nahanap ba kayo? Wala pa. Pero parang mahihirapan tayo maghanap, masyadong malaki ang lugar. 3 palapag tapos meron pa sa ilalim. Saan tayo mauuna? Merong minarkahan si Mang Greg dito sa mapa. Malamang dyan tinatago madalas yung mga kayamanan. May mga dala akong gamit dito kung kakailanganin nating magbungkal. May mga flashlight din. Tag-iisa tayo. Tara, pumasok na nung masimulan. Dumiretso sa pinakailalim ang tatlo. Kanya-kanya sa pagtingin sa paligid. Habang abala sa paghalongkat sina Jacob at Paquito, iba ang ginawa ni Arwin. Pinagana ang talisman. Sinubukang hanapin ang kayamanan sa bisa nito. Subalit walang nangyari. Dismayadong ibinalik sa bulsa dahil kung tutuusin hindi pa naaaral ang gamit. Sinubukan lamang sa pag-aakalang mapapagana kagad kagaya ng ibang hawak na tangan. Hindi aswang o nilalang ang hinahanap natin para gamitan mo ng orasyon o kung anong gamit mo. Insa naman, parang ngayon lang pinanganak. Doon ka sa kwartong yun o, tignan mo. Tignan mo kung anong laman. Dito muna ako. Naroon si Paquito sa kabila eh. Nilapitan ni Arwin ang kwartong sinasabi ng pinsan. Hindi kagad nabuksan. Ginamitan pa ng puwersa. Inilawan ng dalang flashlight ang loob. Sa unang tingin, puro nakatambak na antigo at sira-sirang kagamitan. Pero dahil sa kakayahan ni Arwin, nagilap ang nagtatagong nilalang. Sa sobrang bilis ng galaw ay hindi nakailag. Tumilapon si Arwin. Gulat naman na napalingon si Jacob at Paquito. Hindi na rin nakakilos nang makita ang nilalang. May hahalin tulad sa katawan ng tao pero sobrang payat. Mahaba ang bias at braso. Halos bungo na lamang ang muka. Nanlilisik ang mga mata. Diretso sa pag-atake. Ibinalibag si Jacob at Paquito. Pagkatapos ay muling sumugod kay Arwin. Umangil ng napakalakas. Batay sa itsura nito ay gustong patayin ang antinghero. Sa kabilang banda, aminado si Arwin na nahirapang gumante ng atake dahil sa bilis ng galaw. Matyaga siyang nag-intay ng pagkakataon hanggang sa makakuha ng buwelo. Sa puntong ito, itinarak ang balaraw sa mismong ulo ng nilalang. Sa kabila ng paghiyaw, nagtataka siya dahil kakaibang enerhiya ang nananalaytay sa katawan. Bagay na ngayon palang naranasan. Napansin na lang din ang pagbulagta ng halimaw. Insan, ayos ka lang ba? Ikaw yung pinuntirya ng nilalang ha? Natural ang tingero yung pinsan mo. Kaya siya ang unang papatay ng nilalang. Manahimik ka nga dyan. Hambalusing kita eh. Tama na. Sinugod na nga tayo.
Nag-aaway pa kayong dalawa. Maging alerto kayo. Hindi natin alam kung ano pang meron dito sa lugar. Nagpunta sa unang palapag. Naging maingat sa bawat kilos. Si Erwin sa kabilang banda napatitig sa tangang talisman. Alam niya ang bisa ng selyo dahil minsan na itong nabuksan. Pero ang talisman, ito pa lang ang unang pagkakataon. Wala ring nabanggit ang mga ninuno kung paanong gumana ang gamit. Napahugot na lamang ng hininga at saka ibinalik ang atensyon sa pagtulong sa mga kasama. Nilibot nila ang buong mansyon. Bawat sulok ay nahalungkat. Bawat palapag ay nasuri. Maging ang dingding, sahig, bubong, lahat-lahat pero walang nakita. Hindi kaya niloloko tayo ni Mang Greg? Wala namang kayamanan dito eh. Purong pulit na damit lang yung meron. Eto na nga ba yung sinasabi ko eh. Ikaw kasi ang bilis mong maniwala. Makarinig lang ng pera, susunggab na kaagad. Kita mo na ni Sente mo wala yung matandang yun eh. Nadamay tuloy kami ni Pinsan. Teka, bakit ako lang yung sinisisi mo? Si Erwin na nagsabi, patusin natin yung alok ni Mang Greg. Kausapin mo nga din yung pinsan mo, parang may ibang mundo eh. Napatingin ang dalawa kay Arwin. Pumwesto sa dulo sabay usal ng dasal. Lumipas ang ilang sandali. Naglabasan mula sa kung saan ang mga bangkay. Nanuot ang matinding amoy. Lahat ng ito ay pumunta sa palapag na kanilang kinalalagyan. Insan, binuhay mo yung mga yan. Baliw ka ba? Ang dami nila. Lalong pinagtibay ni Arwin ang depensa. Kanina pa napapansin ang presensya ng mga ito. Nang lumakas ay kagad nagsagawa ng orasyon. Sa puntong ito, hindi lang ang natutunang dasal ang ginamit, kundi ang bisa ng talisman. Hindi makalapit ang mga nilalang dahil sa pananggalang. Nanatiling nakadistansya ilang metro mula sa kanila. Mga amaranig. Marunong kayo makipaglaban, hindi ba? Kung gusto nyong mabuhay, kailangang kumilos tayong lahat. Habang naghahanda sa posibleng pagsugod, napansin ni Arwin si Mang Greg sa may hagdanan. Nakangisi ito habang nakatitig sa kanya. Dahan-dahang lumapit, ni hindi man lang natakot sa nakapalibot na nilalang. Talagang nasa dugo nyo ang pagiging mangmang. Katulad ng lolo nyo, naisahan ko rin. Dito sa lugar na ito binawian ng buhay ang mga yon. Ito rin ang magiging hantungan nyo. Anong ibig mong sabihin, Mang Greg? Walang kayamanan dito? Niloloko mo kami? Sandali, bakit hindi ka inaatake ng mga limaw na yan? Kasabot ka no? Totoo nga ang usap-usapan, may lahi kang demonyo. Muling nagkarga ng orasyon si Erwin. Dito na lumabas ang tunay na itsura ng matanda. Akala mo ba hindi ko alam ang lihim mong plano, Arwin? Gusto mong alamin ko anong dahilan ng kamatayan ng mga ninuno mo? Kung saan nagmula ang nilalang na tumapos sa kanila nung araw. Maging ang tinatago niyong mga gamit ay gusto mong subukan. Sino ka ba talaga? Paano mong nalaman ang lahat ng ito? Ngumiti lamang ang matanda. Nagbigay ng hudyat sa mga nilalang. Sa isang kumpas ng kamay, nawasak ang pananggalang sa paligid, dahilan para matagumpay na umatake. Alisto silang nakipaglaban. Naging mano-mano ang unang bahagi ng pagtutuos. Siniguradong maunahan ang kalaban bago pa makagat ang isa sa kanila. Balaraw ang gamit ni Arwin. Sa bawat paglatay sa balat ng kalaban, kagad bumabagsak. Hindi nagtagal, kalahati na ang naitumba niya. Pinsan, tumatakas si Mang Greg. Habulin mo! Sa kalagitnaan ng kagubatan nagpang-abot ang dalawa. Nasa tabi nito ang nilalang na sinundan kanina dahilan para mahulog siya sa kumunoy. Naobserbahan ko na ang tagpong ito mula pa sa nakaraan. Ganyan din ang ginawa ng lolo mo eh.
Kung tumitig sa akin akala mo malakas. Sa uli namatay din naman. Alam ko na walang kayamanan sa lugar na ito. At alam ko rin na hindi mo pagmamay-ari ang lugar. Sinakyan ko lang dahil nabanggit sa akin ni Lolo ang tungkol sa lugar na ito. Hindi mo ako mauutakan, iho. Hindi mo ako masisindak sa mga ganyan mo. Hindi naman kita kailangan sindakin eh. Isa lang ang gusto ko mangyari. Hustisya para sa mga pinatay mo. Maigpit na hinawakan ni Arwin ang balaraw. Pinagtawanan siya ng matanda. Sumenyas pa ito sa paligid. Ilang sandali lumitaw ang mga bandidong nakaalita ni Paquito sa sabong kasama ang isa pang nilalang. Inutusan ito ni Mang Greg na sumugod. Alertong sinalubong ni Arwin ang mga ito. Magpapalit pa sana ng anyo, kaso bumauna sa katawan ng patalim. Paulit-ulit na sinaksak hanggang sa isa-isang nagbagsakan. Nakita niya kung paanong nadismaya ang matanda sa sariling tauhan. Malakas ang enerhiyang taglay mo, pero pulpo lang nasasakupan. Wala ka bang ibang iharap sa akin na mas matapang? Yung kayang tumagal ng ilang oras para naman maging masaya ang laban. Umusal ng mga kataga si Mang Greg. Umihipang malakas na hangin kasabay ng pagbigat ng pakiramdam. Unti-unti itong nagpalit ng anyo. Mula sa pagiging normal na tao, naging nilalang. May lumitaw na pakpak sa likuran. Ang ulo ay may hahalin tulad sa kambing na may mahahaba't matutulis na sungay. Bagyang lumaki ang katawan. Sobrang itim ng balat. Nanlilisik ang mga mata. Sa likuran nito, may naaninag na anino na anghel ng kamatayan. Maganda rin na napunta ka sa lugar na ito. Kahit papano, nasagot na mga katanungan mo. Inilabas ni Arwin ang selyo. Ginamit ang unang simbolo para sa pananggalang at proteksyon. Sunod ay ang pagbuhay sa nilalang na kung tawagin ay Samira. Nilalang na may hahalin tulad sa isang uod pero kayang palakihin at pahabain ang sarili. May taglay itong kapangyarihan na kayang wasakin o putulin ang pinakamatibay na bagay kahit ang katawan ng tao. Palihim ito kung kumilos. Nang matapos ang orasyon, binalingan ng pansin ni Arwin si Mang Greg na hindi makapaniwala sa kaharap na nilalang. Ang Samir ni Haling Solomon. Marahil natakot ang mga nauna sa akin na gamitin ang selyo para labanan ka. Ang tanging alam nila, itago at protektahan ito. Pero hindi ako. Inaral ko ang lahat patungkol dito para mapaghandaan ang pagkakataon na to. Hindi na sumagot pa si Mang Greg. Dali-dali siyang sumugod. Pero sa puntong ito hindi hinayaan ng Samir na makalapit. Sinalubong at pinuluputan. Hindi magkamayaw sa pagsigaw ang matanda dahil nawalan ng bisa ang kanyang kakayahan. Unti-unting dinurog ng nilalang ang katawan nito. Habang humiigpit ang pagkapulupot, lumapit na rin si Arwin. Tinapunan ng tingin sa huling pagkakataon at saka walang pagdadalawang isip na itinarak ang balaraw sa ulo. Dali-daling lumayo si Arwin. Hindi nagtagal ay sumabog ang katawan ni Mang Greg. Nagkalat sa buong dako ang pira-pirasong katawan hanggang sa unti-unti itong nalusaw at humalo sa hangin. Matapos ang kaganapan ay dali-dali silang umalis sa lugar. Walang imik na umuwi ng tahanan. Nag-alay ng dasal si Arwin sa selyo at talisman. Pagkatapos ay maingat na binalik sa lagayan. Napagpa siyang itago upang galangin ang pagiging sagrado. Ito na rin ang huling pagkakataon na ginamit ang selyo at talisman dahil sa pagdaan ng panahon. Wala nang nagtangka na makuha pa ang gamit. Bagong kwento pa rin ang susunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa singsing ni Haring Solomon. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay.
Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jaime. Taong 1970. Sibugay. Kanina pa pinaparinggan ng manginginom si Jaime. Kasalukuyang nagpapalipas ng oras sa tubaan, pero sinusundan pa rin ng mga taong may inggit. Hindi may pagkakaila ang kakayahan, kahit iilan pa lamang ang nakakakilala. Tanyag ang pangalan bilang anak ng sanggano. Nakuha ito mula sa ama, na palaging nasasangkot sa away noong araw. Hindi naman siya sumasali sa gulo, pero minsan ang napapaaway dahil sa mga taong bigla na lang naghahamon. Napapalaban, lalo na kung nasasagad ang pasensya. Jaime, nasa dugo nyo talaga ang pagiging sanggano. Nasa kulungan pa ang tatay mo pero ito ka. Sumusunod sa yapak niya. Balita ko napaaway ka kagabi. May pasa ka pa sa muka. Wika ni Mang Romeo. Anak ng siyempre, magmamana talaga yan sa ama niya. Pero mas masahaw lang isang to, may sa demonyo. Ilang ulit nang nasangkot, sinaksak, binaril. Pero tignan mo buhay na buhay. Jaime, umaming ka nga. Meron ka bang anting-anting? Wika ni Mang Porencio. Nagbuntong hininga si Jaime. Hindi binalingan ng pansin ang mga ito. Nakatutok lamang sa tinutunggang lambanog. Kaso nga lang hindi tumigil ang manginginom. Lumapit at saka walang pasabing sapilitang pinatayo si Jaime upang hamunin ng suntukan. Nung una ay pinagpasensyahan dahil nakainom na ang mga ito. Pero habang tumatagal hindi nakapagpigil, lalo na nang maunang sumuntok si Mang Porencio. Gumante si Jaime, siniguradong mapupuruhan. Nang makisali si Mang Romeo, pareho niyang ginawaran ng matinding pinsala, hindi lang sa muka kung hindi sa binti. Kung hindi pumagitna ang tendero ng tubaan, magpapatuloy ang kaguluhan. Anak ng... Kayo naman Romeo at Porencio. Kung wala kayo magawa sa buhay, huwag niyong idamay si Jaime. Tahimik na nga lang umiinom sa gilid pero sinasagad niyo ang pasensya. Kayo mga tambay, ilayo niyo nga yung mga gurang na to. Matatanda na pero perwisyo. Ayos ka lang ba Jaime, iyo? Kuha ko lang naman din na magpapasya. Pupuruan ko talaga ang mga yan eh. Wika ni Mang Luciano, tendero at may-ari ng tubaan. Ayos lang naman po ako. Tinamaan ng bote pero hindi nasugatan. Mas matigas pa kasi tong ulo ko kaysa sa bote. Tugon ni Jaime. Nais palitan ng matinding tensyon sa pagitan. Naiintindihan kita. Pasensyoso kang tao pero sinasagad lang talaga nila. Tama lang yun. Matuto kang lumaban lalo na kapag inaapi. Hindi ko rin maunawaan ang dalawang gurang na yun eh. Ang tatanda na, gumagamit na nga ng tungkod minsan pero parang bata ko maghanap ng away. Hindi ba nakakaya kahit maraming tao nag-aamok? Nasanay na po ako sa ganito. Magmula ng bata ako, ganito naman ang nangyayari. Nasaksiyan ko ang lahat ng engkwentro ni tatay. Matalik kaming magkaibigan ng tatay Rolly mo. Pero hindi ko maiwasang isisi sa kanya ang nangyayari sa'yo. Binansagan kang anak ng sanggano dahil sa ginagawa niya. Tapos ikaw tong apektado, ngayong nakulong na siya. Pero kahit ganun po yung ugali ni tatay, lapitin ng gulo, naniniwala ako may dahilan ng lahat ng yun. Sige po, tutuloy na ako. Malapit na maggabi oh. Hindi pa man nakakarating sa mismong tahanan, natigilan kagad si Jaime. Bukas ang ilaw sa loob, bagay na hindi niya gawain. Nakasiwang ang bintana malapit sa kusina. May naaninag na tao sa loob. Kagad hinugot ang balisong. Dahan-dahang lumapit. Ibinabadi ng patalim ng makilala kung sino ito. Pang-ilang takas mo na yan, tay? Bakit ba hindi mo nalang antayin yung araw ng paglaya mo? Bungad ni Jaime.
Matapos makapasok, gulat na napalingon ng ama. Pwede ka namang magsalita bago ka lumapit. Nakakagulat ka naman, akala ko. Akala nyo ano? Hinahabol kayo ng pulis. Sa ginagawa nyong yan, tay, mas lalo kayong mapapahamak. Madadagdagan pa yung taon nyo sa kulungan eh. Sa puntong ito, hindi na. Makakalimutan ng mga pulis na isa akong bilanggo. Paano mangyayari yun? Dito sa lugar natin, kilala kang sanggano. Marami na kayong kasalanan. Idagdag mo pa yung mga pinatay mong tao. Jaime, wala akong pinatay na tao. Demonyo sila, mga kampo ng kadiliman. Hindi bagay na matawag na tao dahil halangang kaluluwa ng mga yon. Oo na, sige na tay, pero ano yung sinasabi nyo? Hindi kayo makikilala ng mga pulis. Ano po ba yung ginawa nyo? Nagbanta ba kayo? Dali-daling sinara ng ama ang bintana. Pagkatapos ay dinala siya sa kwarto. Inilabas ang isang singsing na yari sa ginto. Yung kakosa ko matanda, nag-iingalo siya nung nakaraang araw. Bago mamatay binigay sa akin tong singsing eh. Ang sabi niya singsing ni Haring Solomon. Dagdag pa niya, may taglay itong kapangyarihan at totoo nga. Sinuot ko eh. Kalmadong lumabas sa pita nung may pagkakataon. Dinaanan ko mismo yung mga pulis pero hindi nila ako nakilala. Jaime, may kapangyarihan ang singsing na ito. Subukan mo. Si tatay naman baka sumingot ka ng pinagbabawal na gamot dun ha. Kaya ka nakakaisip ng kwento tungkol sa singsing na yan. Hoy, wag kang ganyan. Totoo nga hindi ordinaryong tao si Mang Diego. May nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Parang may likas siyang kapangyarihan dahil sa iksi ng pagsasama namin sa kulungan. May napapansin ako eh. Bukod sa palaging sumasambit ng Latin, dasal yata yun eh. May kababalaghan ding ginagawa. Napansin ko nga nung huli siyang lumabas ng piitan. Walang nakapansin. Walang nakaalala sa mga oras na nawala siya. Akala ko nga tumakas pa pero biglang bumalik. Hindi ko lang maintindihan kung bakit sa akin binigay ang singsig. Ikaw kaya ang gumamit nito? Napatitig si Jaime Sama. Ilang sandaling natahimik. Tatay naman, bakit ako? Malay ko kung nung meron sa singsing na yan, mamaya mapahamak pa ako eh. Itapon mo na lang yan. Hindi pa nga natin napapakinabangan, itatapon na, sayang naman. Malay mo, merong kakayahan na makatulong sa iba. Umiling si Jaime. Ilang sandali ay nagtungo sa bakuran para magpahangin. Makalipas ang ilang sandali, naaninag ang mga kalalakihang may dalang sulo. Sa lakas ng boses, nakilala ang mga ito. Anak ni Mang Romeo at Mang Porencio. Naalerto si Jaime dahil bukod sa sulo, merong dalang itak. Jaime, mabuti naman at nagpang-abot tayo. Gusto lang naming maningil, hayop ka. Hindi mo na kinaawaan si Tatay Romeo, pati si Tio Porencio. Anong problema mo? Wika ni Narding, anak ni Mang Romeo. Si tatay na may iniindang sakit pinatulan mo pa. Hindi lang basta pagpatol kasi pinuruan mo talaga. Walang yaka, Jaime. Wika ni Juan, anak ni Mang Porencio. Pumalibot ang mga ito sabay tutok ng patalim sa kanya. Hindi nagtagal isa-isang sumugod. Mabuti na lamang marunong bumuelo kung kaya't kahit papano nakaiwas sa mga atake. Subalit habang tumatagal, humantong din sa puntong tinamaan, napuruhan sa kaliwang balikat. Siguradong patay ka ngayon. Ikaw lang mag-isa tapos marami kami. Siguradong may makakatay na tao ngayon. Anak ka ng sanggano, di ba? Ipakita mo sa amin yung malupit mong galawan. Mga hunghang, gusto nyo ng totoong laban. Ako ang hamunin nyo nang maramdaman ng bawat isa sa inyo kung gaano kalakas ang kabaw ko. Jaime, saluhin mo to! Wika ni Tatay Rolly na umagaw ng eksena. Inihagis sa anak ang singsing. Pagkatapos ay siya ring humarap sa mga kalalakian.
Sa kabilang banda, hindi malaman kung ano ang gagawin sa Singsing. Palipat-lipat ang tingin sa ama na nakikipaglaban, pati na rin sa Singsing. Sanay sa pisikalan si Tatay Rolly, pero may pagkakataong natatamaan din ng atake. Nang maipit sa sitwasyon ng ama, wala sa sariling isinuot ang Singsing. Kagad naramdaman ang bisang taglay na nalaytay sa buong katawan ang kakaibang lakas. Ang paningin naman, walang ibang makita kung hindi ama kalaban. Maging ang isipan, wala ring ibang sinabi kung hindi puksain ang mga ito. Nagmarcha palapit kay Juan, sinakal at pagkatapos walang kahirap-hirap na binalibag. Isinunod si Narding, ginawaran ng malakas sa suntok, hinawakan sa ulo sabay hagis. Hinarap na rin ang iba pang kasama, ang iba ay nag-unhan sa pagtakbo, samantalang nagmamakaawa naman ang naiwan. Sinakal ito, tinangka na sanang tagain ng pumigil si Tatay Rolly. Dito napukaw ang atensyon ni Jaime. Sinasabi ko na nga ba, may nakatagong kapangyarihan ng Singsing na yan. Ano, lalaban pa ba kayo? Tanong ni Tatay Rally sa grupo. Natatarantang umiling, nagmamadali na ring umalis. Kagad hinubad ni Jaime ang Singsing. Hindi makapaniwala sa nangyari. Pawisan siyang naupo sa sulok. Naglalaro ang katanungan sa isipan. Dumagdag pa ang biglaang paghilom ng sugat. Nakita mo na anak, maaaring basagolero ko. Pero kailanman hindi ako nagkamali sa pagkilatis ng tao. Si Manong Diego, tunay siyang kakaiba. Walang ordinaryong tao magtatanga ng ganito. Jaime, gamitin mo para malaman natin kung anong iba pang kakayahan na nakatago sa Singsing na ito. Hindi nakasagot si Jaime. Naguguluhan pa sa iwaga ng Singsing. Kinabukasan mas lalong nagtaka dahil walang maalala ang grupo ni Narding at Juan. Maraming pasa ang mga ito, pero hindi matandaan kung sino ang may gawa. Maging sina Mang Romeo at Mang Porencio na dati nang nakaalitan, naglaho bigla nang maalala ang tungkol dito. Walang ibang maisip si Jaime kung hindi ang epekto ng Singsing. Hinanap niya ito sa pinagtataguan ng ama. Tinitigan sa loob ng ilang sandali. Singsing ni Haring Solomon. Paano umabot sa panahon ngayon ng ganitong bagay? Sino nga ba yung matandang nakilala ni tatay sa loob ng piitan? Sinabi ko na nga ba pagkakainteresan mo yan anak eh. Pangatawanan mo ang paggamit niyan. Nasaksihan na natin ang epekto nito. Posibleng may kaya pa itong gawin maliban doon. Malay mo, maging susi ang Singsing na yan para mapuksa ang bumabalot na kasamaan sa mundo. Napabuntong hininga si Jaime sa sinabi ng ama. Sa puntong ito, aminado siyang nagka-interes na rin. Sino po ba talaga nagbigay niyan, tay? Bakit ikaw pa yung binigyan? Nagpakilala siya sa pangalang Manong Diego. Isang araw naghingalo siya. Lumapit ako para aluin tapos ibinigay sa akin ang singsig. Sa mismong mga kamay ko binawian siya ng buhay. At ang huling salitang binulong niya, ingatan ang singsig. Jaime, hindi ako pwede sa ganitong bagay dahil sa edad ko. Ang mas karapat dapat dito ay ikaw. Binigyan ng oras ni Tatay Rolly ang anak na makapag-isip. Hinayaan niya itong unawain, pagtagpi-tagpiin ang mga pangyayari. Nang makabuo ng pasya, lakas loob na hiniling ang singsing. Walang alinlangan na ipinagkaloob sa kanya. Magmula sa araw na nasa pangalaga ni Jaime ang singsing, pakiramdam niya anumang oras, sasabog ang katawan sa lakas na nagmumula dito. Para bang pumapasok sa kanyang kalooban ang enerhiya. May nagagawa na rin siya na hindi halos mapaniwalaan, katulad na lamang ng pagtalas ng pangdama, paningin at pagbasa ng kilos ng kalaban.
Isa rin sa epekto nito ang tuluyang pagkalimot ng mga tao at pulisya sa ginawa ng ama. Kaso nga lang, ang mga nakalaban nitong may lahi ng kaliwa, hindi kailanman nakakalimot. Isang araw dumating si Mang Luciano, aligaga at hindi mapakali. Aniya may taong dumating sa tubaan, hinahanap si Tatay Rolly. Nasaan ang tatay mo? Kailangan niyang umalis ngayon din dahil may naghahanap sa kanya. Ewan ko lang din kay Rolly. Sino kaya ang binangga niyan? Pakiramdam ko hindi pangkaraniwang tao yun. Wala po si tatay dito, kakaalis lang patungo sa bayan. Sino po ba naghahanap sa kanya? Nasaan? Ako po ang haharap. Hindi pwede. Kakasabi ko lang na hindi pangkaraniwan. Paano kung may lahing demonyo? Anong laban mo, ha? Saan banda sa bayan nagpunta ang tatay mo? Pupuntahan ko. Papalisin ko muna para makaiwas sa gulo. Naiintindihan ni Jaime ang pag-aalala ni Mang Luciano. Sinabi nito ang kinaroroonan ng ama. Walang pagdadalawang isip na nagtungo ng bayan ang matanda. Siya naman, lakas loob na nagpunta ng tubaan upang alamin kung sino ang naghahanap kay Tatay Rolly. Pagkarating sa lugar wala nang naabutan, pero hindi nakaligtas sa kanya ang presensya na naiwan sa lugar. Inilapat ang kamay sa lupa. Dito naramdaman ang presensya ng hukluban. Nagtanong kung merong nakakita pero parehong umiling. Tila natatakot na umamin. Hindi na lang din nangulit si Jaime. Pagsapit ng hapon dumating si Tatay Rolly. Hinatid ito ni Mang Luciano na aligaga pa rin. Nangangamba sa mangyayari sa kaibigan. Mang Luciano, kalma lang po. Nakaalis na po sa lugar yung taong naghahanap kay tatay pero... Hindi na ituloy ni Jaime ang sasabihin nang mapansin ang panghihina ng ama. Namumutla, paulit-ulit na umubo hanggang sa may kasama ng tugo. O paano ka? Napagod ka ba sa kakalakad? Sabi ko naman sa'yo, sumakay na tayo pero mapilit ka eh. Yan tuloy. Sayang sa pera. Ang mahal ng singil doon sa bayan hanggang dito. Ayos lang ako, magpapahinga lang ako sandali. Wika ni Tatay Rolly. Pumasok na ito ng kwarto para makapagpahinga. Nanatili sa tahanan si Mang Luciano. Hindi maiwanan ng kaibigan dahil sa pag-aalala. Kahit sinabihan ni Jaime na siya na ang bahala sama. Hinayaan na lamang dahil wala namang masama. Sadyang pinapahalagahan ang pagkakaibigan. Sa paglipas ng mga araw walang banta sa paligid. Tuloy din ang pag-akyat ng pamumuhay nila Jaime. Habang tumatagal, napapadalas ang panghihina ng katawan ni Tatay Rolly. Sinasama nito ni Mang Luciano sa pagamutan upang magpatingin sa espesyalista. Batay sa resulta walang komplikasyon, sadyang kulang sa pahinga. Nagtataka dahil kung tutuusin palaging tulog ang matanda. Pero dahil doktor na mismo ang nagsabi ay pinaniwalaan nila. Ipinagpaliban ang pagpapagawa ng gawaing bahay. Hindi pinalabas kahit hiniling na maglakad lang sa kalapit na sityo. Bumibisita rin si Mang Luciano para tumulong. Lumipas sa mga buwan. Tuluyang nawala ang lakas si Tatay Rolly. Ang mga binti biglang naparalisa sa hindi malamang dahilan. Hindi na rin mapakonsulta sa doktor dahil sa kakulangan ng pera. Inilapit sa manggagamot. Dito na pag-alaman ang sanhi ng biglaang pagbagsak ng kalusugan. Ang kilalang sanggano noon, ngayon binubuhat na lamang kasi hindi na makalakad. Ang biglaan mong panghihina, hindi dahil dinapuan ng sakit, hindi rin dahil sa katandaan, kundi dahil may taong humiling na magkaganito ka. Wika ni Mang Ganoy. At sino naman ang gagawa nun? Maaaring basagolero si Rolly, pero hindi tama ang nangyayari sa kanya.
Kahit papano may kabutihan pa rin sa puso ng kaibigan ko. Paring Ganoy, sabihin mo sa akin kung sino may pakana. Puputulan ko talaga ng dila. Kung may puputol man ng dila sa taong yon, hindi ikaw kung hindi ang batang ito. Nakikita at nararamdaman ko mula sa iyo ang kakaibang lakas na hindi nagmula sa anumang mutya o medalyon. Hindi ko na itatanong kung anong uri. Para sa akin lang, ikaw ang dapat na humarap sa ukluban na bumiktima sa tatay mo. Bibigyan kita ng ilang deskripsyon para madali mong matunton. Pero bago yon, dapat mo munang alisin ang sumpa sa iyong ama dahil habang tumatakbo ang oras, lumalala ang kalagayan niya. Pwedeng ikamatay. Sinimula ng panggagamot. Binigyan ng paunang lunas. Pinabaunan din ang mga gagawin sa tahanan. Sa bahay pinagpatuloy ang gamutan. Nanatili si Jaime sa tabi ng ama. Dahil na rin sa payo ni Mang Ganoy, delikadong maiwan mag-isa sa posibilidad na aatake ang kalaban. Hindi na rin nakapag-antay na matapos ang proseso ng panggagamot. Para ang hukluban naman ang harapin. Dumaan pa ang ilang linggo bago magkaroon ng pagkakataon. Umamin ka nga sa akin, Rolly. Tapatin mo kami ni Jaime. Sino ba tong hukluban na nakalaban mo? Paniguradong malaki ang kasalanan mo para gantian ka ng ganitong pamamaraan. Sa dami ng nakabangga ko, hindi ko matandaan eh. Pero isa lang naman ang nakaaway ko ng gusto. Nakalitan sa mahabang panahon. Si Lito. Hinanap ni Jaime ang nagngangalang Lito. Pinuntahan ng tahanan, subalit matagal na palang sa makabilang buhay. Ang naabutan sa bahay ang asawa at ang anak na naiwan. Sa paintulot nito, nag-usisa tungkol sa nakagawian noong nabubuhay pa. Ang sabi ng babae, sanggano din ang ugali. Palaging napapaaway at ang kinamatay pa dahil sa pagtamo ng maraming saksak sa huling kinasangkotang gulo. Tinignan ni Jaime ang kalagayan sa buhay. Imposibleng may bahid ng kaliwa ang yumao. Nagkamali ka ng pinuntahan, bata. Tama, ang hukluban at si Lito hindi malalayo sa binigay kong deskripsyon. Parehong mahilig manakit ng kapwa, pero hindi si Lito. Lawakan mo ang iyong pag-unawa sa mga bagay-bagay. Gamitin ang bisa ng suot mong singsing. Sa pamamagitan nito, matutuntun mo ang salarin. Huwag ka ring lumayo dahil nasa paligid lang ito. Pasensya na, hindi ako pwedeng lubusang manghimasok sa laban mo. May alam po ba kayo tungkol sa singsing? Alagad ako ng kanan. Marami ng alam na aral. Hindi lang mula sa isang libro. Kung tawagin niya ay singsing ng makapangyarihang hari. Isa sa pinakamalakas na gamit. Gamitin mong mabuti sa maayos sa pamamaraan. Sige na, lumakad ka na. May huhulihin ka pang kampo ng kadiliman. Sa pagbaybay ng daan pauwi, nakasalubong ni Jaime si Narding at Juan. Bumati pa ang mga ito sa kanya na para bang walang naganap na sagupaan noong araw. Nag-uusap ang mga ito. May narinig siyang pangalan pero hindi pinansin dahil wala sa isip na mangialam. Dumiretso sa tahanan at doon nag-isip kung sino nga ba ang hukluban. Binalikan ang sinabi ni Mang Ganoy, yung parteng wag lumayo dahil nasa paligid lamang ang posibleng hinahanap. Inisa-isa ang mga kapitbahay. Sinimulan sa pinakamalapit, si Mang Luciano. Kaso nga lang hindi maisip na ito ang trumaydor. Malayong traidore ng ama. Umusad sa ibang kakilala at kapitbahay hanggang sa umabot kay Mang Romeo at Mang Porencio. Dito natagalan. Inisa-isa ang alitan sa pagitan ng mga ito at ng ama. Mula pa noon na hindi na magkasundo. May mga pagkakataon pa,
Sila ang sumugod sa tahanan para maghamon ng away. Tinignan niya ang pinagmulan ng angkan ng mga ito. Masyadong malinis. Hindi may dadawit ang pangalan sa anumang kasamaan o pag-aaral ng kaliwa. Kilala ang mga ito bilang basagulero. Habang nag-iisip, muling namataan si Narding at Juan. Galing sa manggahan ng mga ito. At batay sa prutas sa dala. Naalala ang pinag-uusapan. Kagad niyang tinawag upang lumapit ang mga ito. May tatanong sana ako. May narinig akong pangalan sa inyo eh. Sino nga ba yun? Si Aling Nonita. Kapatid ni Tatay Romeo. Sino yun? Anong ginagawa niya sa buhay? May alam ba kayo? Hindi kami masyadong nakikipag-usap sa matandang yun. Parang baliw eh. Hindi normal. Sa pinuntahan niyang probinsya maraming napatay. Paanong maraming napatay? At saka bakit mo nasabing hindi pangkaraniwan? Anong klaseng tao ba yun? Hindi ko matanda ng eksaktong tawag. Pero para siyang mangkukulam. Tinuturo niya yung biktima eh. Tapos, malala yung epekto na nangyayari. Walang nakakaligtas. Lumayo nga kami kapag bibisita yun eh. Nakakatakot. Ganun ba? O sige, maraming salamat ah. Napabuntong hininga si Jaime. Nararamdaman ang pagiging aktibo ng singsing. Sa paywatig na ito, nakilala kung sino ang hukluban na humamak sama. Naalala ang araw kung kailan sinabi ni Mang Luciano na may naghahanap dito. Pinalipas pa ang mga araw. Nangolekta muna ng sapat na impormasyon, lalo na sa pag-alam sa eksaktong lugar na kinalalagyan nito. Tumulong naman si Narding at Juan. Palihim na ginawa upang hindi matunugan ni Mang Romeo at Mang Porencio. Dahil habang tumatagal, unti-unting naaalala ang tungkol kay Tatay Rolly at Jaime. Jaime! Sira ulo kang bata ka. Sinubukan pa kaming gamitan ng orasyon para makalimutan ang ginawa ng tatay mo. Bata, pasensya ka na. Pero mas mabilis ang kaibigan namin. Nakontra ka agad. Nasaan ang magaling mong ama? Ilabas mo siya. Mga siraulo, gibayin niyo man ang pamamahay ko. Hindi niyo ako kakayanin. Kaya kung ako sa inyo magsiuwi na kayo. Kapag hindi kayo natansya ni Jaime, siguradong paglalamayan kayo. Huwag kayong papakasigurado. Kamao lang ang malakas sa inyo. Pero hindi nyo kaya ang kasama namin. Sinuwerte ka lang, Lori. Nakatawag kayo ng manggagamot eh. Kung hindi, malamang pinaglalamayan ka na ngayon. Wika ni Mang Porencio. Humagalpak sa tawa ang mga ito. Pero tumigil nang magsalita si Jaime. Kasama, yung hukluban na kapatid mo sa ina, Mang Romeo. Nasaan siya ngayon? Papuntahin mo dito para makapagtus kami. Tignan natin kung kaninong salita ang kakainin nyo. Masyado ko'y mayabang eh. Ang lakas ng loob mo ah. O sige, walang problema. Tinawag si Aling Nonita. Walang pag-aalangang humarap. Taas noo at masyadong kampante. Nasa dugo nyo talaga ang pagiging mayabang. Hambog. Walang kinakatakutan kahit alam na wala namang laban. Ikaw pa lang ng biktima sa akin. Nagsumbong yata ang mga gurang sa'yo. Dumistansya ang dalawang matanda. Kumpiyansang kumpiyansa. Pumwesto ang matandang hukluban sa harapan ni Jaime at Tatay Rolly. Naganda sa pag-atake. Tay, ibalato mo na sa akin ang isang yan. Ikinumpas ng hukluban ang kamay. Itinuro ang direksyon ng kinalalagyan ni Tatay Rolly. Kaagad humarang si Jaime para protektahan ang ama. Sinalo ang sumpa. Muling ibinato pabalik sa matanda. Nagulat pa ito at mas lalong hindi makapaniwala nang mismong sa sarili tumalab ang binitawan. Sumikip ang dibdib, kasabay ng unti-unting panghihina.
Wala pa akong ginagawa pero parang sumusuko ka na. Tumayo ka muna dyan. Akala ko ba malakas ka? Alam ni Jaime ang nangyayari. Wala siya masyadong ginawa dahil ang bisa ng singsing ang kumilos. Muling tumayo ang hukluban. Sunod-sunod na nagbitaw ng sumpa pero ganun pa rin. Bumabalik sa kanya ang lahat. Hanggang sa dumating ang punto, nangisay na lamang. Makalipas ang ilang sandali, nagmistulang bato sa paninigas. Nanginig sina Mang Romeo at Mang Porencio, hindi makapaniwala sa naging takbo ng pangyayari. Kumaripas ng takbo ang mga ito pero huli na. Naabutan ng bisa ng singsing. Unti-unting nawala sa sariling isipan. Hoy, bumalik kayo rito. May nakalimutan kayong bitbitin. Pagkatapos isabak tong hukluban, iiwan ang bangkay. Ay nako, kami pa yata magliligpit nito Hindi na po kailangan, tay. Tatawagin ko lang si Narding at Juan. Napasailalim sila sa kapangyarihan ng singsing. Kaya ako naman ang sasabihin ko, susunod lang ang mga yan. Si Narding at Juan ang nagligpit sa bangkay. Sila rin ang bahalang gumawa ng kwento kung paanong namatay ang matandang hukluban para sa mga taong magtatanong. Matapos ang kaganapan, tuluyang niyakap ni Jaime ang paggamit ng singsing. Lumapit kay Mang Ganoy upang magpagabay sa pag-aaral. Buong atensyon at oras ang binuhos para matutunan ang lahat. Dahil sa dedikasyon sa larangan, tumagal ng ilang taon ang pagsasanay. Naging magkatuwang pa sila sa panggagamot. Lalo na sa pagkakataong may nakakalabang mambabarang, manggagaway, iba't ibang nilalang at engkanto. Sangga naman kung tignan ng pamilya noon. Tuluyan itong nagbago nang yakapin niya ang lakas ng singsing. Kinalimutan ang masasamang salita na binibitawan sa kanila. Kahit ang layunin ni Tatay Rolly at Jaime ay tumulong, ang pinaparusahan lamang ay ang masasamang tao. Iba ang tingin ng tao sa kanila. Kapag dahas ang nakita, negatibo kaagad ang pumapasok sa isipan. Lahat ng ito ay kinalimutan ni Jaime. Pinanindigan ang binigay na tungkulin sa kanya. Ito ay tumulong sa kapwa gamit ang kapangyarihan na ibinigay sa kanya. Nangangailangan ka ba ng pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance? Narito ang Gabay Medalyon, Gabay Pangkalahatan. Kung papansin nyo mga kabayan, ang simbolismo na nasa loob ng Gabay Medalyon ay mula sa old alphabet ng mga Pilipino na kung tawagin ay baybayin. Ang ibig sabihin yan ay kalasag, kalakasan, kayamanan, at katalinuhan. Yung nasa gitna naman mga kabayan ay inspired sa buskalan tattoo na ang ibig sabihin ay travelers and compass. Pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Meron tong 6 na sangkap sa loob. Gawa to ng 6 na antingero mula sa Negros. Sila'y nagkonsagra, sila'y nagbasbas. Kaya kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay, pwede mong subukan ng Gabay Medalyon. Kung interesado ka, isearch lang ang shop ng Lika Merchandise or pindutin yung yellow basket na nasa baba.